Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Trixie Angeles. Tungkol ito sa biglang pagka-aresto ni Mr. Franco Mabanta, ang founder ng Peanut Gallery Media Network. Mataas po ang respeto ko dito sa PGMN. Nanunood ako, binabasa ko ang mga post nila. Gusto ko yung freedom of speech na advocacy nila. Kaya nakakalungkot itong bigla siyang naaresto. So, ano ang tingin ni Attorney Trixie dito? Sabi niya, baka yan si Franco Mabanta is a casualty sa giyera between Mamsi and Tambi. O bahala na kayo kung sino si Mamsi at saka si Tambi. Yun ang pagkakasulat niya dito. To the curious, no bubuwit whispers are needed when the NBI handcuffs do the talking. Here's the reality. This isn't about some DDS purge. If anything, Franco didn't get hit for his past loyalties. He got blamed. He got burned because he flew too close to the current first family's son. Kasi ito, kilala si Franco Franco Mabanta na dikit sa Marcos Jr. 2016 hanggang 2022. Naging PR manager ng mga Marcoses itong si Franco Mabanta. Hindi siya original na DDS Was he actually a mastermind? Kasi bribe daw niya si Martin Romualdez ng 350 million. Siya ba talaga ang utak? Or just a pawn caught in the high-stakes instigation? Malalim mag-isip itong si Attorney Trixie, ano? Mastermind o biktima lang? Napag-utusan lang? Was he truly the architect of a 350 million shake-up? Or simply in the wrong place at the worst possible time? In the vacuum of information, we are left to bridge the gap between cold logic and the messy reality of human desperation. Let's be clear on the receipts. He was never PRRD's strategist or public relations guy. Agree ako. Wala, hindi nakadikit si Mabanta sa mga Duterte. Never. Ito na lang, nung pumalpak na ang Marcos Jr. administration, yan na, naging pro-Duterte na siya. His brand was built on BBM's 2016 and 2022 election run. Don't forget that frantic open letter he penned to the president just before the Guanzon bombastic episode was published. Loyalty has always been his currency, but it seems the exchange rate just crashed. This isn't just an arrest. It's a casualty of the Team Mamsi versus Team Tamba Civil War. Ang ganda ng Civil War versus Tamba and Mamsi. At itong si Franco Mabanta na crossfire. Ay nako. When the giants trample each other, the operatives are the first to be crushed. Ano ito? Palaka versus, mayroon siyang image na yun, parang litrato ng palaka at saka buhaya. The suitcases of cash are on the table now. We wait for the fallout. Ay nako, ang politika talaga. Marumi. So, sino kaya itong hindi ako mag-comment kay Franco Mabanta kung anong nangyari sa kanya. Hintay tayo ng dagdag na impormasyon sa pagka-aresto niya. Ang tanong dito is, dito tayo sa Civil War versus Mamsi and Tamba.
Kailan ito nagsimula? Kasi sa tingin ko, meron na talagang civil war between these two. Oh. Kailan nagsimula? Kasi nung una, magka-partner yan eh. Nagtutulungan si Mamsi at Tamba. Tambi. Nagtutulungan eh. Lalo na yung common enemy nila, si VP Sara. Eh ngayon, lumalabas na irreconcilable na ba sila? Parang kung nag-break ang Uniteam, PBBM and Sara, wala na. Wala na talagang pag-asa magkabalikan. Mortal enemy na yan. Wala na talagang pag-asa. Divorce na talaga. Oh, how about Mamsi and Tamba? Talagang all out. So, sino ngayon ang mananalo? Sa tingin ko, mananalo yung si Mamsi. At I don't know how true itong sinasabi ni Attorney Trixie na itong si Franco Mabanta naging pawn. He was caught in the wrong place in the wrong time. Baka napag-utusan lang. Punta ka doon. Kunin mo ito. Mamaya. Iklaroin natin, hindi yan DDS. Hindi yan original na DDS si Mabanta. Kasi saka na lang siya nagsalita laban kay BBM. Ito na lang, late na. So, it's not about purging DDS itong nangyari. Dapat sagutin niyo ito. Kanina, nag-post si Attorney Regal Oliva, isa ring host, anchor ng PGMN. Alam niyo, believe na believe ako sa mga anchor, host ng PGMN, mga mabibigat eh. Attorney Guanzon, ayan, si Attorney Oliva, si Hero, at iba pang mga matatapang nagsasalita. Gusto ko yung freedom of speech advocacy nila. Sana ituloy ninyo. So, ibang kaso lang itong pagkaka-aresto na niya. Pabayaan na lang natin ang hustisya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni si Angkol ang natagaan og sin ang iyang anak, so mag-atop na karon. Kahit gan at mamanday sa isa. So muna ni ang pag-aatopan karon sa among natagaan og gyero. Mauna ning iyang mga atop, mga kawayan lang in town. O muna ni ang ilang atop nga kawayan lang. So karon napulian na gyud og gyero tungod sa tabang. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga makita gyud nato nga maayo na gyud nga tan-awon napulian natong mga kawayan lang nga mga atop ganina. So yero na gyud ang nakapuli sa mga kawayan lang. Salamat sa Ginoo ug salamat sa nagtabang sa sin, di nagyud mi maulanan. Salamat kaayo. So pila na to ka tuig ang inyong atop nga kawayan lang? Tulo na ka tuig to. Tulo na ka tuig. Oh. So nangagapok na gyud. Oh. Usa man si Papa mo apit nagakahulog sa katanggal sa among atop. Lagi. So kuan gyud. Sa kalisod, di nagyud mi makapalit og hero kay puto bra ang among kwarta sa
pagkaon namo. O so imong bana magmuso lang gyapon. Oh, So pila may adlawan karon? tag 150 ang uban 200. So di na makasigo sa ang kuan sudan. Oh, So salamat kaayo.